forms ng ownership. So may siguro naman may idea kayo about sa mga topics na yon. Ha? So inyong i-review na lang yung part na yon. Tapos proceed tayo nung next yung economic studies. Okay, wait lang. I-show ko lang din yung yung capital financing para ma-visualize nyo or magkaroon kayo ng idea kung anong kasama doon. Or may idea ba kayo sa mga forms ng ownership or ngayon nyo lang siya ma-encounter? Napag-aralan nyo na yun nung high school ata. Nga. O hindi pa. May idea kayo doon? Kung wala, didiscussin natin. Hindi na po gaano tanda. Hindi na gaano tanda. Okay, sige. I-browse natin ng konti. Sige, i-show ko lang ang aking screen. So, sa capital financing, ito. Okay na, visible na to. Wala ito dun sa inyong module. Kasi ito ay pure lecture. Meron lang siyang konting computation sa dulo, yung pag-compute ng bonds. Kasi pagka capital financing usually ay yung mga nagiging source of fund. Or let's say yung mga forms ng ownership na yun, so paano sila nakakakuha ng pondo. Okay? So kaya yung nasa dulong part is more on bonds, yung mga bonds payable, kasi usually ay loan from a bank or yung kinukuhang bonds sa mga bank. Okay? Hindi ko na ito iisa-isahin na ipakita din lang tayo sa importanteng mga part. Okay? Like this, alam nyo naman ito siguro, individual ownership. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin yan? Sige nga. Pag individual, magtatawag na lang ako dito sa index card at hindi ko kita ang inyong mga pangalan. So pag natawag, mag-open ng mic and sabihin kung ano yung idea niya about dito. Okay? Si Benedicto. Hello sir, good morning po. Rinig po ba ako? Good morning. Sir, bali po ang idea ko po sa individual ownership, kumbaga po ay the word itself po. Sa solong pagmamay-ari lang po ng isang property or bagay lang po. Okay. Anong example nito? Best example. Halimbawa po sir ay solo ownership po ng sasakyan or bahay po. Ito ay more sa business business organization. Halimbawa po yun sir, yung sa business po, kumbaga po sa'yo lang po nakapangalan yung business, yung kumpanya okay, po. So sa'yo lang nakapangalan. So yun yung tinatawag na individual ownership. Best example, para madali, yung mga sari-sari store. Okay? Na syempre yun ay nire-register. And then kung meron pang ibang firm na ikaw lang ang nagmamay-ari or a business, under yun ng sole or isa lang yung nagmamay-ari. Okay? Advantages. As a whole na lang. So ang advantages natin, kunin na lang natin in terms of kung ano na lang yung idea nyo about doon. So, ano yung mga advantages niya at disadvantages. Punta muna tayo ng advantages.
Lipaw-paw. Ang advantages po siguro po ng individual ownership po ay yung profit po nung business ay sa inyo lang po mapupunta. Ayan. So, sa paglaki ng profit, sa paglaki ng iyong na perang papasok sa iyo. Okay? So, wala kang ka-share. Since individual, lahat ng kita ay sa iyo. O ano pa? Sa decision making, pagka magde-decide, anong advantage? Manarin. Disadvantage po, sir, ay... Advantage muna, advantage. Sorry. Sa decision, paano? Yung sa decision po, kasi mag-isa nga lang po siya. Mas madali po siyang makakapag-final ng decision niya kasi wala naman po Okay. siyang kausap na iba or Yan, so mas kapartnership. madali yung decision. So kung may gusto siyang, let's say, ipagawa or bilhin or gastusin, okay lang. Kasi siya lang naman ang magde-decide. Okay? Then, easy to dissolve. So since ikaw lang ang mag-isa, so kung kailan mo gustong i-dissolve, okay, end na. So wala nang other mga permahan, agreement or any na permahan. So ikaw lang. Okay, and it is easy to organize. Siyempre, ikaw lang mag-isa din. No need to consult from others. So pwedeng decision mo lahat. So madaling mag-organize. Okay, punta tayo ng disadvantage. Yung kahit sa pagkakaintindi nyo lang, kahit hindi dito sa nasa module ha. Nalipat. Sherwin. Disadvantage. Ano po sir, yung mahirapan po siyang wala po siyang katulong sa ibang bagay kapag Yan. nakakapos po sa pera. Okay. So in terms of financing, since siya ay individual lang, limited lang yung fund yung source of fund. Okay? Kasi kung ano lang yung iyong equity or kung ano lang yung iyong on hand, yun lang ang pwede mong gastusin. Ano pa? Sa decision, in terms ng decision, Albania, sa pagde-decide, Sa pagde-decide po, parang pong, di ba po, individual nga po, parang sarili po nilang desisyon. Wala po yung mismong guidance na pwede pong magsabi if tama po ba yung magiging decision niya Yes. para sa business. okay, correct. So, possible, wala kang pwedeng makonsult. Let's say may na-encounter ka na problem, ikaw lang. So, wala kang makonsult. So, nandun pa din yung isip, take the risk ba or hindi. So, kumbaga walang mag-guide. Ikaw lang talaga. Okay? Okay na. So, disadvantage and advantage. Okay. Sunod. Partnership. Ano naman pag partnership? Japet. Partnership. Nasaan ito? Si Deluna. Wala. Pero nandito siya kanina sa attendance. Wala dyan sa meet. Wala sa Gmeet. Aalsin ko sa attendance to. Wala siya sa Gmeet. Wala. Pero sino yung umimi kanina? Wala to ha. Aalsin ko to sa attendance. Isa pa. Partnership. Magadya. Hello po, sir. Meaning po ng partnership, Mm-mm.
Sa partnership po, yun po sa business, may katulong po kayong sa business niyo na mag-isip kung ano pong kailangan pang gawin. Ganun po, sir. Okay, so dun muna tayo sa definition. So pag partnership, anong sabi? At least ilan? 2 or more. Tama. So hindi porket sinabing partnership ay dalawa lang. No, so pwede siyang 2 or more. As long or provided na common yung inyong share, pwedeng same, pwede din naman na hindi. Basta yung inyong marireceive ay nakadepende lang sa kung magkano ang inyong share. Okay? Advantage. Magbigay ng advantage. Fortes, Grace Ann. One advantage daw po ng partnership is mas madami daw po yung capital na pwedeng mailabas kasi mas madami po yung resources kapag Yan. Correct. Very good. So possible mas madaming available source of fund. Okay? Kasi hindi lang isa. So unlike doon sa kabila, limited pa rin pero mas madami naman or mas malaki compared doon sa sole or sa individual ownership. Okay? Ano pa? Arguelles. Wala ata ito pala. Debilla. Aaron. Nasaan to? Nandito. Nasaan? Si Aaron Debilla. Wala din? Ba't kanina ay nasa sa attendance? So, alisin ko din ng attendance na rin. Isa pa. Advantage ha. Como. Good morning po. Sa advantages naman po ng partnership para sa akin po. Since ito nga po ay a partnership business wherein 2 or more people ay nandoon sa isang business. They can share expertise po. They can share thoughts and insights para po mas maging successful yung business. Okay. So, in terms ng decision making, so, pwede sila kung saan ka expert, pwedeng dun ka mag-perform. Halimbawa, ikaw ay expert sa finance, sa budgeting, or yung isa expert sa operation, o di doon mo ilagay yung iyong mga partner. Para in case na may ma-encounter na problem doon, alam na nila kung anong gagawin. Okay? Okay na. Okay na sa finance, sa decision making. Ayun lang naman ang mahalaga. So, sa mga legal registration, kakonti din. May mga ibang legal registration na hindi applicable. Same with with partners, with sole proprietorship. Ang pag nagre-register kasi tayo, madaming hinihingi ng mga requirements. So, may mga legal boundaries or merong iba na exemptions. Okay? Punta tayo ng disadvantage. Victor. Hello, good morning po sir. Rinig po ba ako? Oo. Yes, go. So kapag po mayroong mga problema sa isang business is dami po ang kanyang kapartner po. Yan. Yun po ang isang disadvantage po ng partnership. Okay, sige. So since kayo ay magpa-partner, so kung ikaw ay yung isa ay liable, so lahat dapat liable dun sa problem. Okay, kung may na-encounter na problem, hindi lang isa ang dapat ay liable or accountable. Dapat ay kayong lahat. Okay? Ano pa? Sa decision making,
Disadvantage sa decision making, Nitro. So, when it comes po sa disadvantage po ng shape, outside kapag po, I mean po yung, agree po yung isa din yung Putol-putol, hindi maintindihan. Ulit. Putol-putol lang yung hindi po agree. audio. Isa pa, ulit. Yan. When it comes po sa disadvantage po ng partnership sa decision making po, maaari pong ang maging problem po nila is yung pagde-decide po both side kung mag-agree po sila dun sa isang decision na gagawin po nila. Correct. So, depende kung mag-agree or baka mamaya yung mayroong argument ang bawat isa. Okay, so baka yung isa hindi agree dun sa isa. Okay? So, pero yun class ang inyong iiwasan sa mga pag kayo magbe-business. Kung kayo magpa-partner, ang kunin nyo yung inyong ka-common understanding or yung inyong ka-same ng halimbawa ay same kayo ng vibes or para at least hindi laging may argument. So ang aim nyo naman dyan is to earn profit or to maging okay yung business. So pagka mayroong mga disagreement or mga argument, so hindi maganda. Okay? Alright. Sunod, punta tayo ng corporation. Ano naman pag corporation? Ramos. Wala yata ito. Rodriguez. Sir, nandito po ako. Ramos Raven po. Rodriguez. Ano po, ang corporation po ay parang may sariling identity po siya. Hindi po siya makikilala dun sa pangalan ng owner. Yes. And it is formed by, or sino yung engage? Mas madami, Mas madaming engage doon sa business or doon sa corporation. So yung iba, nilalagay lang kung sino yung founder or nagpatayo. May mga makikita kayong pangalan sa business. Pero usually ay depende kung ano yung ginagawang product. Okay, so sa mga corporation. So meron silang legal identity. Okay, up. And then, usually pagka corporation, mas madaming involved. Okay? Merong mga shareholders, bukod pa yung mismong mga nag-o-operate or nag-function doon sa corporation. So, kahit usually hindi sila shareholder or baka mga employee, mga ganun. So, pwede yun. Nasa isang corporation. Alright, punta tayo ng advantage. Hindi ko nakikita yung mga mini-message nyo at ako'y nasa PowerPoint. Sir, sorry to interrupt po. Ramos po present po. Nag-CR lang po ako kanina. Nagpasabi po ako. Okay, punta tayo ng advantage. Advantage ng corporation. De Luna. Nasaan ito? Perry? Ano po sir, pag once na magde-decide po is marami pong decision po na magagather po. So mas yung decision nila mas buo po. Correct. So madaming possible na idea ang makuha. Okay? Then i-validate yung mga ideas. Tapos which is the best? Piliin ang best idea. Okay, sa financing, pagka naman sinabi natin sa finance, Torano. Sir, in terms po of finance, mas madami pong magiging investors po sa inyong corporation since madami nga pong nagmamanage or madami pong nagtatrabaho doon. Mas madami pong makikipagtulungan po dun sa iban para po to gather investors. Correct. Okay, so maraming possible mag-share. Basta open yung share sa market. Okay? Pero meron namang ibang corporation class na
kumbaga sila na din yung investor noon, hindi nila pinapakawalan yung ganong organization or business kasi lalo na yung mga kilala, no, like yung mga malalaking company ngayon, let's say dito sa Pilipinas. So yun yung mga corporation na yun, meron na silang yun at yun din yung investor kasi nga syempre ikaw ba ay aalis pa dun kung alam mo ay na kumikita ng malaki or hindi nag-end of life yung business. Okay? So usually ay sila lang din yung nag-ooperate doon sa business na yun, lalo na kung yun ay talagang known na or well known na sa Pilipinas or even sa ibang bansa. Okay? Pero yun, sa source of fund naman, mas madami pa din pwede. Okay, so hindi lang siya limited. Okay. Meron pa? Decision, okay na. Sa fund source, okay na din. At then ito plus. Yung authority, tingnan nyo lang ito. Yan, perpetual life, ito sabi. So, pwede kang hanggang kaya mag-operate, okay lang. Hanggat wala kang binabiolate na any ordinance, pwede kang mag-operate. Okay? Then, yan. Tingnan nyo to, class. Stockholder of the corporation are not liable for the debts of the corporation. No? So, no. So, as si stockholder, dun lang siya sa kung magkano yung, mag-share ka din magkano yung iyong earnings. Okay? Kung si corporation or si company ay may liability, so hindi liable yung mga shareholder doon. So, bahalang bayaran ng nagmamanage or nandun sa nila, accounting or any na pwede na yun yung maging liable. Basta all the operating expenses, so hindi liable doon ang stockholders. So kung pinapaikot dun sa company yung ganong money, then ito yung pambayad nyo sa liabilities, then yun yung magsho-shoulder. Okay? Yan. So mas madaling mag-create ng investment. Madaling makakuha ng mga investor. Etong isa, authority is delegated by the hiring of managers. Okay? So, paano yan? So, tingnan natin. Alam nyo naman siguro, class, yung yung sa organizational chart. Ito. Magtingin tayo dito. Kahit yung simple lang na organizational chart. Para dun sa authority. Yan, try natin dito. Nakikita nyo to, class? Itong screen. Kita nyo? Yes po. Okay. Okay, so sa authority, so pwedeng ganito ang takbo. So meron niyang mga level, first level, second, and third. So from lower to higher level. So higher position yung nandito sa taas, like the president and the vice president. Okay, then susunod na level yung mga supervisor, managers. Then sa pinakababa is yung mga personnel. Okay, yung mga workers. So si authority, so pwedeng gawin from syempre kung ikaw ay designated as supervisor or manager, so meron ka ng authority na mag-facilitate or magpalakad dito sa iyong subordinates. Then same, ang reporting ka naman dito sa taas, dito kay mga president or vice president. So if may decision kayo dito, so halimbawa may problem dito sa baba, so gagawin nito is to decide. And then kung hindi pa kayang pa-desisyonan, pwedeng itaas dito sa Vice President and hanggang kay President. Okay, so ganun yung level of authority. Okay? So usually, class, ang mga delegation ng authority ay line.
naka-line siya, ano? So, pataas hanggang sa pinaka mababang position. Okay? Sunod. Punta tayo ng disadvantage naman. Disadvantage. Seth Martinez. Ano po, since po sa decision making po para sa akin, since may system po siya, marami po siyang yung mga tao po, may system po, mas mahirap po, mas complicated po yung paggagawa ng decision kasi kailangan nyo pa po ipa-approve siya sa, mas marami pa po siyang steps na kailangan bago po ma-approve yung decision po. Okay, so marami ka pang need na ma-consider. So hindi ka basta-basta makapag-decide. So kailangan mo munang ipaalala. Halimbawa, supervisor, nasa iyo yung authority, pero kailangan mo nang alam din ng mga manager, ng let's say vice president or president bago ka pa mabigyan ng decision yung problem. Pero kung halimbawa regular mo naman siyang na-encounter, alam mo nang nangyayari yun, edi pwede nang ikaw na mag-decide na as is naman na ganun at ganun din yung iyong na-encounter, o di pwede ka nang mag-decide. Pero yung mga malalaking problems na talagang kailangan ng approval, nang mas nakakataas yun. So madaming pagdadaanan. Okay? So then possible marami ding argument na makuha. Itong isa, yung degree of government control. Ano to? Drilon. Sa naman po, sir? Disadvantage po? Disadvantage. Sa ano po, sir? Sa income. Baga, sir, corporation na po kayo. Marami na po kayong pinapasahod, tapos bukod pa po dun yung possible maging problema po sa inyong corporation. Okay. Sige, so sa advantage, so since maraming yung pwedeng source of funds, so madaming possible profit. Kaya nga lang, so madaming involved, madami ding costs, madaming expenses. So yun naman ang disadvantage. Okay? Itong isa, yung there is a greater degree of governmental control as compared to other type of businesses. Ano ibig sabihin? So, pagka ikaw ay corporation, so madami ka nang dapat sundin. Madami ka nang kailangang i-consider ng mga legal requirements na under ng sa government. Kaya halimbawa, so let's say in waste management, so hindi ka basta-basta lang magtapon or maglagay or mag-dispose ng inyong waste. Yung iba nagpapalagay pa ng treatment, wastewater treatment, yung iba naman ay meron sadyang control, pollution control, yan na dapat ay nagsasatisfy ka dun sa mga legalities ng sa government. Okay? Bago ka halimbawa magawa mo yung mga ganon, even yung like usually kasi may mga kinoconsider. Halimbawa, kung ang iyong corporation ay itatayo pwede bang magtayo sa cities, sa urban places, anong dapat i-consider? Okay? So, yan ba ay hindi harmful sa mga tao? O baka naman nakaka-apekto sa health ng mga citizen. So, pwedeng hindi kayo payagan pag gano'n. So, kailangan may mga kino-consider na
government controls. Okay, na hindi ka basta-basta pwede magpatitinan nyo yung mga mining industry. So, hindi agad sila makapag-start ng pagmimina. Kailangan mo na ng mga permits, licenses, na talagang pinapayagan ka sa mga ganong lugar. Okay? So, yun yung mahirap pagka mga corporation. So, laging ang galaw mo is naka-address sa mga government controls or government laws. Okay? Or ordinances. Alright. Yung iba naman ay yung yung sa cooperative. So, wala lang siya dito. No? So, more on, pag cooperative naman ay more on mga membership. So, member ang nagpe-finance. Then, yung pera makukolek, yun yung paiikutin doon sa mga project ng cooperative. Okay? Dito lang sa bonds, punta lang tayo dito sa pag-compute ng sa bonds. So ang usually lang natin dito kinukuha is interest on capital. Na itong A okay na to, ito'y annuity. So gagamitan niya lang ng formula nung sa ordinary annuity kung let's say ang pinapakuha ay A given si future or A given si present. So apply yan yung ating formula na ginagamit. Sa ordinary. Ayan. Pagka future, pagka naman present, 1 minus 1 plus I negative n over I. Okay, so maalin kung ang pinapakuha ay future worth, present worth, or kung pinapakuha ay annuities, so ito lang yung inyong gamitin. Then, para lang makuha natin yung bond payable, so, depende sa problem. So, kinukuha natin yung tinatawag nating interest on capital. So, ito class, yearly din yan. Or depende. Kung semi-annual, so depende sa method. Depende sa period. Pero siya ay same with annuity. Kung siya ay annually or semi-annual kinukolect, so same lang din yan. Okay? So, paano kinukompute? So, interest on capital equals your first cost multiplied by the rate of period. Ito. Okay? Yung inyong original cost multiplied by rate. Tingnan nyo dito. Like issue, bond issue. And then, magkano yung kanyang rates? 16% compounded semi-annual. Kaya ito ay 0.08. 16 over 2. Okay? Then, to compute the total payment or the total semi-annual payment, yung na-compute natin na annuity, plus the interest on capital. Okay? So, ibig sabihin daw, kailangan magbayad semi-annually ng ganitong amount. Okay? So, yun sa sa bond financing. So, kailangan nating lagyan ng interest on capital. Tingnan niya, ito naman. Ito consistent. Meron ka daw binabayaran na 600 kada year. Tapos, ayun yung interest. Tingnan niya, interest ay same siya. Para siyang annuity. Okay? Then, anong pinapakuha? Willing to pay now, present. For this transaction and para doon sa 10,000 na magmamature yung bond after 10 years. Okay? So, kaya ito yung naging 20 kasi semi-annual payment. So, 10 times 2 yun. Okay? Then, para makuha mo yung amount today, so lahat ng transaction na yan, i-convert nyo into present. Same with this, i-convert natin into present. Okay? So, yun, halos ganun lang naman ang sa bond. Nagladagdag lang tayo ng interest on capital na tinitreat natin siya as ang payment is parang annuity. Okay? Okay, done. Punta tayo sa next na. So, okay na tayo ng capital financing. So, yun namang sa bond kahit hindi na natin yun isama dito sa susunod na exam natin. At saka yung nasa depletion ata yun.
Yun ay kasunod ni depreciation naman. Okay? So si depletion, parang meron yata dyan sa inyong module. Hindi ako nagkakamali. Tingnan natin dyan sa inyong module. Sunod ata ng depreciation, meron nga. Check mo ako. Meron. Meron dyan. Depletion. Ano natin? Meron po, sir. After niya siya ng depreciation, tama ga? Tama. Wait lang. Naglampas yata. Lampas lang. Tapos discussin natin ito ngayon na. Itong economic study. Yan. Ito. Yan. Okay. Yung depletion charge lang, class, ito yung may kinalaman lang dun sa mga same with you means kinocompute natin ng depreciation pagka mga assets, sa mga yung mga nawawala, yung mga additional costs sa asset, tawag natin ay mga depreciation. So sa depletion naman, usually ay yung hindi siya more on mga nade-depreciate, pero may kinukuhang, let's say, payables, like yung sa mga withholding tax. So yun usually ang application ng depletion charges. Okay? Halimbawa, class, ito, yung sa sa unit factor, madali lang naman compute. Ito yung makikimute nga ng iyong, makikimute nga ako ng iyong mic. Gagi, naka-on mic pala ako. Okay. So sa unit factor, nakadepend lang ito sa initial cost. Okay, so let's say your total cost or total investment for the property over the total number of units in that, and then ilan yung na-sold. Okay? So yun yung usual in di ba kung matatandaan nyo dun sa ating service output method, meron doon na, let's say, yun yung total units na mapoproduce noon. And then, yung ilan yung nasold, let's say, for 2020 or 2021 or during that year. So, yun siya. Na then, makukuha nyo na yung unit factor. Tapos, yung unit factor, itinatimes lang siya sa, let's say, dun sa revenue. Then, yun na yung tinatawag natin na charge. Okay? Meron naman na fix, meron naman na kinukuhang depletion allowance na fix. Halimbawa, a fixed percentage of gross income. Okay, so may mga makikita kayo sa net. Halimbawa, ang nagiging gross income ng corporation or ng company is from, let's say, 500,000 to 1 million a year, halimbawa lang. So yun ay may corresponding depletion charge. May percentage kung magkano ang i-collect. Yung tax. Kung magkano siya papasok. Let's say, pasok siya sa halimbawa 10%, 20%. So ang ang pinaka-idea nun is sa pagtaas ng iyong nagiging income, ng iyong gross income. So sa pagtaas din ng percentage na i-collect. Okay? Then yung isa, 50% of the net taxable income naman. Okay? So 50% na nung nataksa na. Okay, so example, tingnan nyo to class yung pangalan. Dito example number 1. So with the total income of 100 million. Okay? So ibig sabihin hindi yan yung tinatawag natin na
Yan yung total lang. Okay? So, depende kung saan siya papasok. Diba sabi ko sa inyo, pagka total income, pag total na kinita, so may ranging kung saan papasok yung kanina, let's say, from 1 million to 2 million na kita ng company, ito yung taxable income. So dito, ang sinabi niya is 15% daw. Okay? So, doon pumasok, halimbawa, yung range na hanggang 100 million is doon pumasok sa 15% ang taxable income. Okay, so para makuha niyo yung depletion charge, i-multiply nyo lang yung 0.15 doon sa total gross income. Okay? Then yung isa naman, yung fixed natin, yung 50% of the net. Makikimute nga ako niyang yung okay. So, if nawawala ako eh. If yung tax sub, yung nandun na sa din after tax na siya so 20 million yung na exempt. So kung magkano, ang sabi dito 15% of the next tax. Yun yung tax. So from dun daw sa 1 million, ang 100 million pala ang makukolect is 20 million sa tax. So para dun sa depletion charge, so 0.50 or 50%. Pero class ito ay old pa. Hindi na ito yung usual na ginagamit. Ang usual natin ginagamit is yun na yung kung magkano yung income na na-generate ito yung unang method. Yun yung kanyang percent. Saan siya napapapunta? Saan napapapunta yun? Yung ibinabayad. Saan? So, yung iba, yun sa buwis, yun sa mga tax payable. So, dun napapapunta yan, yung mga yan. So, yung kung makikita nyo, di ba, yung may mga nababalitaan kayo. Halimbawa, yung mga highest taxpayer, like yung mga malalaki ang income, katulad din sa mga artista, So, sila nagde-declare from the BIR, ito ang highest taxpayer for year 2023. So, nakalagay doon kung sino-sino. Let's say, mga celebrities. So, nakadepende yan sa kung magkano yung kanilang earnings or magkano yung kinita. So, same din with the businesses. Okay? So, kung magkano ang kinita nila for that year, yun yung kanilang tax na babayaran. So, sa paglaki ng kinita, sa paglaki din ng tax na babayaran. Okay? So, yun yung sa mga depletion charges. Okay na. So, ito dapat ay part pa din ng ng midterm. Hindi na lang natin siya na-discuss. Kasi ito naman ay yung application class ay hindi basta ganito mag-compute. Parang binigay lang dyan yung basic computations. From your gross earnings, then computan mo lang siya ng tax, ng percent tax. So, yun yung pero pagpunta nyo ng ibang, let's say, sa real scenario, hindi ganyan. Madaming pagdadaanan bago ka pa deduct ng mga charges na yan, yung depletion charges. Okay, but sa basic computation or basic idea is ganito lang, yung from your gross earnings, then magkano yung allowable depletion charge or percentage, then yun yung i-less. Okay? Papunta na tayo dito okay na din to. Unit factor lang naman yan. Yung kanina, initial cost of property, kung magkano, first cost, dito, 75 million. Then, total units in the property, ilan? The 7 million oils. Then, magkano ang nagawa or ilan ang na-produce, let's say, for the first year or a year. So, 1M
pag ano nyo lang yan, 75 million over 7 million times 1 million. Then makukuha nyo na yung depletion charge. Okay? So punta tayo ng investment on capital. No, so okay na tayo with economics, yung money-time relationship. Yun yung part 1. No, so ang ating next part is the economic study. So yung inaral natin ng part 1, i-apply na natin. Application na dito sa sunod, sa next part. Okay, which is yung tinatawag natin na economic studies, or paano mag-evaluate ng isang project, or not isa, pwedeng maramihan, may mga alternatives. Okay, but class take note na tayo ay more on cost analysis. Okay, so sa economics, usually ay cost evaluation or cost analysis yung ating ginagawa. Okay. So, punta tayo ng mga method. Okay, so ano yung idea? Halimbawa, class. So, kayo ay member or isa kayo dun sa proponents ng project. Ano, halimbawa, yung inyong company ay mag-engage sa isang investment. Ano? So, ikaw ay naatasan na mag-evaluate kung kayo ba ay mag-go dun sa investment or hindi. Okay? So, paano magde-decide? So, ito yung mga ginagamit natin na method. So, hindi pwede na sasabihin nyo, let's say, sa inyong manager na, sige po sir, go tayo dyan. Okay po yung project na yan. So, anong basis? So, kailangan laging merong basehan. So, meron dapat direct computation para masabi nyo na the project is good, the investment is good, or hindi. Okay, so ito yung mga method na yun. Pero ito class ay single project lang ha. Yung mga alternatives, susunod natin yun madi-discuss. For this time ay yun munang evaluation ng single projects. Okay? Example. Mag-create lang ako ng... Okay na tayo dito, no? Okay na tayo dyan. Mag-create lang ako ng panibagong para kayo makapag-illustrate. Okay. So, proceed tayo dito sa given, dito sa mga method. So, madaming method na pwedeng gawin para malaman nyo kung okay bang mag-invest dun or hindi. So, meron tayong rate of return, annual worth, present worth, future worth, and payback period. Okay? So, yan yung mga methods of evaluation. Okay, so rate of return. So, paano siya ginagamit? So, anong method ito? So, this is to compute or to say, magkano ba yung, mataas ba yung possible rate of return na mabigay sa inyo yung investment. Okay? So, sa pagtaas ng rate of return sa pag-okay. So, Juju pa join ako sa PC. So, sa rate of return, ang kinukuha natin is rate or percentage. So, sa pagtaas ng percent of return, so sa pag-okay ng investment. Yun yung decision. Then, paano siya kinocompute? A rate of return is net annual profit over the capital invested. Paano tayo mag-compute ng profit? Paano mag-compute ng profit? Plus. Okay tayo sa capital invested. This is your initial cost. Pero yung sa profit, paano kino-compute ang profit? Naituro ko na sa inyo ito dati Paano mag-compute ng profit? Revenue minus ano? Wala na. Minus expenses po. Okay, so lahat ng
Let's say annual revenue less all the allowable expenses. Annual ha. Yung yearly lang. Yearly expense. Okay? Then, paano magde-decide kung accepted or not sa ROR? So, if your computed rate of return is greater than or equal dun sa required rate of return, then the project is acceptable. Tandaan nyo na, pag ang na-compute yung rate of return is mas mataas or equal dun sa required, so that is acceptable. Otherwise, reject. Pag mas mababa, ay not good investment. Okay, so yun sa rate of return. So mamaya natin ibibigay yung application niyan. Punta tayo ng annual worth. So sa annual worth, na bipahinahin na ano nga ng kaunti yun. Hindi ko. Hindi. Naka-headset ko. Okay. Pagka naman siya ay annual worth, so ang kinocompute natin is expenses at saka inflow at outflow. Ayun na lang. So cash in, basta annual minus cash out. So inflow lahat ng perang papasok, outflow lahat ng perang lalabas. Then kinocompute natin yung excess. So pag na-compute natin yung excess, so titingnan natin if it is greater than or equal to 0. Okay? So pagka greater than or equal to 0, the project is okay. So basta pag siya ay positive. Okay, so the project is okay. Pagka hindi, di not good investment. Present and future, so same din ito ng approach. So kukunin natin yung present worth inflow at saka present worth outflow. So pagka future, kukunin natin ang future worth in at saka future worth out. Then sa decision, pag ma-minusin ulit. So pagka greater than or equal to 0, the project is okay. Okay, sa payback period naman, it is the length of time para ma-recover natin yung cost of investment. Okay? So anong formula? Investment minus salvage value over annual cash flow. So si cash flow, inflow minus outflow din. Then ang kanyang decision, the shorter the payback, the better. Okay? Try natin itong given example. Sabi dito sa example, so meron ka daw investment na worth 270,000 which will produce revenue of 185,400 for 5 years with the salvage value of 10%. Okay? So out of merong operation and maintenance 81,000 per year. Then the taxes and insurance is 4% per year. Wait lang ha. Okay, balik tayo dito. So, merong investment worth 270
Tapos may marireceive daw na revenue na 185,400 for 5 years with salvage value of 10%. Then operation and maintenance is 81,000 per year. Taxes and insurance is 4% per year of the original cost. Then the company daw is expect to earn not less than 25%. Okay? So before income taxes. Ano daw yung project? Desirable ba or hindi? Okay, so anong pinapagamit na method? Use rate of return, annual worth, present worth, future worth, and payback period. Okay, doon muna tayo sa rate of return. Before that, kunin muna natin ang mga given. Okay? So, meron tayong investment na 270,000. Annual revenue of 185,400. Good for 5 years. Salvage value of 10% of the investment. Magkano yun? Compute nga ako nito. 10% of ano? Anong amount? 10% of class ano? 10% of wala na sagot sa inyo. Doon sa kabila active sumagot. 10% of ano? Yung 270,000 po ba? Magkano yun? 27K po. 27,000. So, si salvage value ay 27,000. Sunod, operation and maintenance, 81,000 per year. Itong isa, taxes and insurance, 4% of the investment. Magkano yun? 4% of 270,000. Magkano yun? 100,000 po, sir. Magkano? 10,800. 10,000? 10,800 po. Okay, correct. 10,800. Now, dito sa mga given na yan, alamin natin ang inflow at outflow. Investment, in or out? Investment? Out po. Out. Revenue, annual revenue? In or out? Inflow po. In. Salvage value, in or out? Out po. Salvage value? Out? Bakit out? Hindi po ba naglabas po ng pera kaya po siya nag-invest? Salvage value Ano ba ang meaning natin ng salvage value? Dun sa depreciation. Ano ang salvage value pag depreciation? Ano Yun po ba yung mga perang kinakaltas po sa investment or dun sa pera po? Kinakaltas? Ano pag So salvage? yung salvage, yung salvage value ko po yung ano, pag po pinagbili yung ano po, item po, ay Yes. yun po yung ano po, value. Yung value, yes, correct. Sino yon? Very good. Tama yon. Talaga po, sir. Salvage value. Okay, so ano yon? Inflow or outflow? In po. In. Okay. Saan siya makukuha? Ang salvage value. Una, gitna, dulo. Dulo po. Dulo, correct. Sunod, operation and maintenance, in or out? Out. Out. Siya. Same with taxes and insurance, out. Okay. So para madali tayong mag-evaluate, gawan natin ng cash flow diagram ha. Yung transaction. Okay, so paano siya? So meron daw, ilang year yun? Imagine nyo na straight line yan ha. 1, 2, 3, 4, 5. 5 years ka nga, tama? 5 years ka nga. Opo, sir. 5 years po. 2, 3, 4, 5. Doon muna tayo sa in. Ang in natin ay gawin natin na pataas. Ang out na lang yung pababa. Ano nga uli yung in doon?
yung annual expenses. Annual revenue. Magkano yun? Ibig sabihin daw, makaka-receive ka ng ganong beses kada taon or siya ay, yung pinag-aralan natin last time, siya ay ano yun? Annuity po. Yes, correct. Annuity. Magkano ang nare-receive? 100? 85? 400? Tama ga? Yes po. For 5 years po yan, sir. For 5 years. Ito'y lahat meron yan. Ibig sabihin. Okay, so, and the first year, second, third, fourth, and fifth. Yung salvage value, saan natin ilalagay? Sa unahan, sa gitna, sa dulo. Sabi kanina ay sa dulo. Dito. Baliktad pala, class. Ang pababa, ang gawin natin pababa ang in, ha. Gawin natin pababa. Ulit. Tapos yung pataas ang cost. 1, 2, 3, 4, 5. Ito na lang yung ating gawin pababa. Okay. Pero depende naman yung class ha. Pwedeng pababa, pwedeng pataas. Depende yun sa viewpoint. Kung ikaw ay borrower or kung ikaw ay lender. Baka nalilito kayo maalin pwede. Okay, so meron tayo ditong annual revenue of 185,400. Si salvage value nandito. Okay, sa part na ito. Magkano nga ang salvage value? 27? Apo, sir. 27,000 po. Okay. Okay na tayo sa in. Dalawa lang naman ng inflow dyan. Punta tayo sa outflow. Yung investment, saan siya nilalagay? Una, gitna, dulo. Sa unahan po. Sa unahan, correct. Times 0. Magkano ngayon? 270. Ano pang out doon? Yung mga expenses. Pagsamahin nyo na nga yung expense na yun, yung dalawa. Yung annual operation and maintenance, saka taxes and insurance. Magkano kanyang total? Pa-compute ako kung magkano ang total. So, A din yun. Magkano ang total ng class? Ano nga yung isa? 91 yata. 91? 91,800. 91,800. 81 po. 81,000. Ano yung Balik una? total na po yan, sir. Ito yung 81 plus 10,800. Tama Yes ka? po. Okay. Apo. Ayan. Ayan. Alam na natin ang cash flow. Ang in at saka out. So, lahat ng pataas, out. Itong pababa, in. Okay? So, ngayon, punta tayo sa rate of return. Kailangan natin yan. Meron lang nawawala yung isa. Kaya lang hindi naman siya usually nagre-reflect dito sa depreciation. Okay? Punta tayo ulit sa problem. So meron using rate of return, so kailangan nating ma-compute si profit. Okay na tayo kay capital invested. So ito ay yung original cost lang. Okay? Then punta tayo kay profit. So si profit, your revenue minus cost. So meron lang doon nawawalang cost, yung depreciation charge natin na tinatawag. Okay na tayo kay revenue, 185,400. Tapos sa expenses, sa cost, yung operation, taxes, at saka depreciation charge. Class, bakit sa cash flow diagram hindi natin sinama si depreciation charge? Bakit dito sa cash flow diagram hindi natin sinama depreciation charge? Class, bakit? Ba't kaya? Kasi sa depreciation charge is hindi natin sila totaling binabayaran ng pera. Okay, so siya ay expense na hindi natin nakikita. Okay?
So na-obsolete yung property, yung asset nang hindi natin namamalayan hanggang sa wala na yung kanyang value. Okay, so ang inilagay natin dito is yung talagang ating binabayaran ng physical or let's say pera. Okay? So proceed tayo next. Sa ROR, kinocompute natin ang depreciation. Okay, so tatandaan yun ha. Si depreciation charge is hindi natin totally nakikita yung expense na yun. Pero siya ay included as our allowable expense. Okay, so kunin natin ang kanyang total annual cost. O paano ito na-compute? Anong sabing method daw? Anong sinking fund method where yung interest is 25%? Okay, so balikan natin ang sinking fund method. So paano siya kino-compute ang annual depreciation pag sinking fund? D equals, anong formula? First cost minus salvage value po. First cost minus salvage value times Multiply po sa I all over 1 plus I raised to L minus L po. Okay, very good. Sige nga, lagyan natin ng values kung tama yung nandoon sa module. Anong first cost? 270? No. Minus salvage value. 27,000 times, ano daw ang interest na gagamitin? Yung nakalagay doon, yung the company expected to earn not less than 25%. 0.25 over 1 plus 0.25. Anong useful life na gagamitin natin? 5 years na po. Okay, 5 years minus 1. Sige nga, computein nyo nga ang annual depreciation dyan. 29,600.75773. 29,600. 600 ano, Otoy? 608 po. Point? 75773 po. Ay, 0.76 po. 976. Anong nasa module? Ito din, tamag. Ito din, nasa module 20. Ayun. Okay, so baka magtaka paano na-compute yung depreciation. Ayun ang computation ha. Ngayon, kunin nyo ang total annual cost. Class, bakit di ka sabi natin ang inflow si salvage value and inflow din outflow naman si capital invested. Pero bakit hindi natin siya isinama dito? Kasi anong pinapakuha natin? Anong pinapakuha? Annual or yung yearly nyo na binabayaran. So si salvage value, hindi nyo siya yearly nakukuha. Sa dulo mo lang yun makukuha kaya hindi siya kasali. Si capital invested, hindi mo din yun annual, hindi ka yearly nag-i-invest. Sa unahan ka lang nag-i-invest, kaya hindi din siya annual. Okay? So kaya ang sinama lang natin dito to get the annual profit is the annual revenue plus the annual cost. Na ang kasali dun sa annual cost is annual operation and maintenance, annual taxes and insurance, and annual depreciation cost. Tatandaan yun ha. Okay, so pag nakuha nyo yung total annual cost, ileless nyo siya sa annual revenue. Okay? So pagka nakuha na yung annual profit, makakapag-compute na tayo ng ROR. Ano nga uling formula? Profit over capital invested times 100. Sige nga. Tingnan nyo kung makukuha itong 23.7. Saan i-divide itong 63,991.23? Saan siya i-divide? Sa? 270,000 pesos capitalized. Correct. Times 100. Tingnan nyo nga kung tamang 23.7.
Same po, sir. 23.70% po. Alright. So, meron na tayong rate of return. Times 100 yun ha, para maging percentage. Okay, anong ating decision? If the computed value daw is greater than or equal dun sa nare-require na rate of return, then the project is accepted. Pero anong na-compute natin? Anong ating na-compute? Mas mataas o mas mababa? Mas mababa po. Mas mababa. Ibig sabihin, pag mababa, ano? Ano pag mas mababa? Not accepted. Okay. Or not good investment. So, ibig sabihin, using rate of return, hindi okay yung project. Sa pag sinabi nyo sa inyong boss nyo, sir, kinumpute ko po yan using rate of return. And then, ito po yung aking computation. So, na-compute ko po, mas mababa po yung rate na maibibigay. So, hindi po tayo pwedeng or hindi po magandang mag-invest dyan sa project na yan. O, diba? O baka matuwa ang boss ninyo pag ganun. Okay? Isa pang method. Ito, tinable lang naman to. So, kunin nyo lang si revenue. Then, kunin nyo lang yung mga expenses like this one. Then, divide nyo lang siya. Times 100. So, same lang din naman yan. Okay? Okay na? Okay kay rate of return? Okay doon? Kung paano gawin sa rate of return? Okay na? Okay naman po, sir. Alright. So, madali lang. Kunin ang revenue, i-minus lahat ng expenses, annual, tapos tandaan kasama si depreciation. Okay, so pag na-minus, makukuha nyo ang profit. Si profit, i-divide sa capital invested. So pag na-divide times 100, then yun na yung rate of return. Then paano magde-decide? Pag ang inyong na-compute na rate of return is greater than or equal dun sa required, then the project is justifiable, acceptable, or economical. On the other hand, pag less than dun sa nire-require, so siya ay not good investment, not good project, not good, or not acceptable. Okay? Next, punta tayo ng next method. Madali lang itong sa annual worth. So si annual worth, inflow minus outflow lang na annual din ha. Annual, tandaan, laging naka-annual. Okay tayo kay annual inflow, revenue lang yan. So dun lang tayo sa outflow may idadagdag. So nandun pa din si taxes, si operation and maintenance, nandun pa din si taxes and insurance, nandun pa din si depreciation, and ang mapapadagdag is interest on capital. Paano kino-compute? So yung tinuro ko sa inyo kaninang bond, original cost times ano? Ano ito? Times ano yun? Yung 0.25 times the rate. Or yung rate of interest. Yung I na ginagamit or yung rate. Okay? So kaya yun ay 270,000 your initial investment times 0.25. Nakuha. So ito ay 67,500. Tapos i-compute nyo lang yan. Pag samasamahin lang yung total annual cash outflow. So tandaan lang sa annual worth, may dinadagdag tayong interest on capital. Okay? Then kunin nyo ang excess. So sa excess, your revenue minus cost. O ano nakuha natin? Negative. So anong indication? Ano bang decision daw pag annual worth? So kailangan daw ang makuha is greater than or equal to 0 para masabing siya ay okay or okay yung project. Pero ang nakuha natin ay negative. O ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin? Negative. Not good investment pa din. Tapos klase excess ay pwede siyang profit or loss. Yan. So, pwede siyang profit
or kaya naman ay loss. So pag ang nakuha natin ay positive, yan ay profit. Pag ang nakuha natin ay negative, yan ay loss. So ito ay good investment, ito ay not good investment. Okay, so tatandaan yan ha. Okay na? Okay kay annual worth? Madali lang, dadagdagan nyo lang ng interest on capital. So yun pa ding method ni depreciation, ni ROR, may depreciation, dadagdagan nyo lang ng interest on capital. Okay, then pag minusing. So pag nakuha ay negative, ibig sabihin nun class, mas malaki pa yung inyong expenses kaysa sa inyong revenue. Ibig sabihin, syempre sa business, alam nga namang mas malaki pa yung iyong ginagastos kaysa sa inyong kinikita. So lugi ka doon. So not good investment. So dapat laging mas malaki si profit or si revenue over sa cost. Ano? Paano pag nag-equal sa zero? Class, paano pag nag-equal sa zero? Ang sagot. Paano pag equal? Good or not good? Undesirable pa rin. Ano? Ano pagka nag-equal sa zero? Sabi sa atin kanina, okay daw kahit greater than or equal to zero. So pag nag-equal to zero class, ang tawag natin dun is yung break even. Ano, so wala pa din kayong kinita doon. So nandun yung decision whether magdadagdag ka ng product or hindi. Ano? So pag nagdagdag ka ng product, dun ka palang mag-start na kumita. So alam mo kung anong point, kung saan, let's say, dun sa 100, kung na-produce, hindi pa pala yun yung nakikita ka, dun ka pa sa pa 101. Okay? So, si equal to zero, pwede nating sabihin na accepted or hindi. So, depende sa iyo. Pero syempre, break even, wala ka pa din kinita doon. So, wala, sakto lang. Ibig sabihin, mas gusto mo pa din yung meron kang kikitain. Mas lamang pa din yung not desirable pagka equal sa zero. Okay? Tatandaan yun ha. So, pagka greater than or equal sa zero ay pag equal sa zero ay hindi pa din siya ganun ka-desirable. So, nasa sa iyo kung mag-a-add ka ng product para mas tumaas yung iyong profit. Okay? Okay na? Kay annual worth? Pwede na tayo magsunod doon sa next, present, worth, and future. So, same lang din yun. Okay na dito, class, sa annual worth. Ganun lang din naman siya. Dagdagan nyo lang siya ng interest on capital. May depreciation o operation and maintenance, taxes, and interest on capital. Sunod, present worth. Dalawahin na natin, present and future. Okay, balik tayo dito sa cash flow diagram. Lagyan natin siya dito. Okay, so ang kukunin naman natin class ngayon, yung nanditong side na to, yung present dito. Let's say, lagyan muna natin present, tapos future dito. Okay. Ayan ang ating kukunin. Dito muna tayo sa present. Anong value nito? Tsaka anong value nito? Okay. Ano daw sabing formula? Sa present daw, pagka present worth, it is present worth in minus present worth out. Okay, so anong ibig sabihin? So, yung mga inflow, kukunin natin yung kanyang present value pag a-addin. Yung mga outflow, kukunin natin ang present value, then pag a-addin. Okay. Punta muna tayo kay present worth in. Worth in. Okay. So, kung matatandaan nyo pa class, dito, si present worth in A yan. Ibig sabihin, annuity. So, paano natin makukuha ang kanyang present value? Anong ginagamit natin na formula? Class, alin ang gagamitin na formula para makuha natin ang present value?
Anong gagamitin na formula? P is equal to ano? Anong formula na gagamitin? Given yung annuity. Hindi alam? Anong gagamitin ng formula para makuha yung present worth given yung annuity? Equal. Annuity multiply to 1 minus 1 plus I. 1 minus 1 plus I raised to N. negative n over Negative I. N. Okay, very good. Okay, so para makuha nyo yung present worth ng annuity, ito yung gagamitin na formula. Okay, so okay tayo dito kay annuity. Itong isa, siya ay future value. Paano natin makukuha ang present worth niya nito? Anong ginagamit natin? Kukunin natin si present worth given yung future value. Anong formula? P equals, anong formula class? P equals, or P is equal to F 1 plus I po. 1 plus I Raised to negative N po. Okay, very good. Yun na, sagot, very good. Ito ang gagamitin natin na formula. Okay, substitute natin. So, dun muna tayo sa unahan. Dun muna tayo kay annuity. Isa-isahin natin ha. Equals, i-represent natin P1 plus P2. Ang P1 natin para dun sa revenue. Ang P2 natin para dun sa salvage value. Okay, kunin natin. A, ano ang A doon sa revenue? 100, 85, 400 times 1 minus 1 plus 0.25 raised to negative 5 over 0.25. Okay? Okay na tayo kay P1 plus P2. Salvage value natin, yun yung future value. 27,000 times 1 plus 0.25 raised to negative 5. Pa-compute nga ako. Present worth out. In. Sige nga, computein nyo nga yan kung anong sagot dyan. Anong sagot? 500,000. Ano na? 507,400. 07? Apo. 4? 439. 439.87. Anong nasa module? Tama? Tama kayo nasa module? Opo. Okay. Class, yung nasa module dyan, hindi ganito yata ang pagsasubstitute. Pero, yung meron dyan point, diga 185,400 times ano yung point dyan? Padikta nga ako ng point. Ano yung point? 2.6.893 po. 893. Okay. Alin ito class? O baka magtaka kayo, sir, ba't ka po nagkakaganyang karakter? Saan yan galing? Ito yun. I-simplify nyo ito. Simplify nyo nga yun kung ito ang sagot, 2.6893. Tama? Ha? Okay. Itong isa. Yung conversion factor ni 27,000, ano? Anong sagot doon? Anong kanyang conversion factor? Itong kay 27,000. 0.3277 po. 3277. Sige nga, ito yon. Ito yung term na yon. Sige nga, computein nyo nga, Ari. Kung 0.3277. Yes po, sir. Okay. Okay na. Meron na tayong present worth in. Punta naman tayo sa worth out. So, present worth out naman tayo. Ganun ulit ang out. Ano nga ang mga out doon? Investment at saka
annual expenses. But take note class, exclude yung depreciation. Kaya ang ating kukunin na lamang is itong 91,800 at saka 27,000. Okay, so present workout, P1 plus P2 ulit. Ang gawin nating P1 is yun pa ding annual expense. And then yung P2 ay yung capital invested. Okay, doon muna tayo kay P1. A ulit, magkano ulit yun? 91,800 yata times 1 minus 1 plus 0.25 raised to negative 5 over 0.25 plus ang P2 natin class is 27,000. Anong napansin nyo dyan? 270,000. Anong napansin nyo dyan? Kay 270,000. Naglagay tayo ng factor or hindi? Naglagay o hindi? Naglagay or hindi? Class. Uy. Bakit hindi naglagay ng 1 plus I raised to negative n? Bakit? Kasi si 270,000 ay ano? Ano yun? Naka-ano na siya? Present worth na po. Yun, correct. Naka-present worth na. Ibig sabihin, no need pa na dalhin siya sa present time. Yung iba kaya ginagawa natin, kino-convert natin sa ganito kasi kailangan nating makuha yung present value. Since yung 270,000 is naka-present value na, no need na to move or to dalhin siya dun sa present time. Kasi nandun na siya. Kitang-kita nyo yan. Ito nandito na siya sa unahan. So siya ay present time na. Compute uli. Sige nga, computein nyo ang present workout. Equals. Anong sagot? Present workout equals 516,000. 516,000. 875.90 po. 875.90. 90. Yes po. Okay. Good. Ngayon, kunin natin ang present worth niya. Equals present worth in minus present worth out. Pakuha nga ako ng kanyang present worth kung anong sagot. Diyan. 516 tsaka 507. O di negative. Negative 9. Anong sagot? 9. Magkano? Negative 946.90 po. 40. Negative ano? Negative 9436.90 po. 94. 36 po. 36.9. 03 po. 03. Okay. Ano ulit? Ito, pag negative uli, ano yon? Negative ang nakuha. Anong decision? Lagyan nyo ng decision. Since the computed present worth is less than 0. The project is not good investment. Not good investment. Okay? Huwag kakalimutan ang decision ha. Yan ang mahalaga. Baka basta kayo nakapag-compute nito, wala naman decision. Ano yan? Good or not? So, laging merong decision. Okay dun sa present worth? Okay na. Punta tayo ng future. Dalhin naman natin siya sa future. Yung mga transaction kanina, ito. Okay na tayo dito kay present. Punta tayo dito sa future. Yung mga transaction ulit na yan, dadalhin naman natin doon sa future. Okay. Ano ulit ang gagamitin natin na formula? Finding future value given si annuity. Anong formula dyan? F equals A Annuity po. times
Ano? 1 1 plus plus I. I n. Raised to n minus 1. Okay. All over I. Over I. Okay, good. Pagka naman finding future value given yung present, anong ginagamit natin? F equals P. Present multiplied to 1 plus I raised to n po. Okay, good. Okay, so ito lang dalawang ito ang gagamitin natin ng formula. Okay, so kunin natin ulit. Present worth equals present worth in minus present worth out. Doon muna tayo kay present. Future pala, sorry. So future worth in muna tayo. Equals, dalawa ulit yon. Gawin naman natin siyang F1 plus F2. Ang gawin ulit nating F1 is for revenue. F2 pa din is for salvage value. Okay, doon muna tayo kay F1. Kunin natin, ano ulit ang revenue doon? 185,400 times 1 plus 0.25 raised to 5 minus 1 over 0.25. Okay? Si F2, salvage value, maglalagay pa tayo ng multiplier, yes or no? Dito, sa dulo. Maglalagay ng multiplier o hindi? Hindi na po. Bakit? Dahil nasaan si salvage value? Nasa ano po sir, nasa last po sa ating bali future na po. Yan. So siya ay future value na. So no need na to convert. Kaya add lang tayo. Okay. Future worth in. Compute. Pa-compute nga ako ng future worth in. 1,548,583.6 548,000 583 po. 583.59 po. 59. Okay. Punta tayo sa out. Future worth out. Dalawa din yun. F1 plus F2. Ang F1 natin, gawin natin yung annual expense. And then ang F2 natin is capital invested. Alright, doon muna tayo sa annual expenses. So, A, ang annual expenses natin ay 91,800 times 1 plus 0.25 raised to 5 minus 1 over 0.25. Okay, okay tayo dito sa F1. Doon kay F2 plus. Ang F2 natin, capital invested. So, si capital invested ay present value. Anong gagawin natin? Times saan? Times 1 plus 0.25 raised to 5. Sige nga, computin nyo nga ang present worth out. Alam bakit nagganto? Bakit nagkaganto yan? From dun sa formula na F equals P times 1 plus I raised to N. Okay? Ito din, yung formula ng unwitty. So, F equals A 1 plus I raised to N minus 1 over I. Anong sagot dito? Present worth out. 1,577,380. 300? 80 po. 80? Yes po. Point? 08 po. 08. Sige nga. Pag minusin, future worth equals future worth in minus future worth out. Pag minusin nyo yun, anong final value? Anong final value niya? Negative 28,796.49 po. 0.49. Anong nasa module? Same ganun nasa module. Same po. Okay. Yes po, sir. Decision ulit. Lagyan nyo ng decision. Since the computed present worth is
less than 0, then the project is not desirable. Okay? Okay na daw, marunong mag-compute. O ilang method na yon? Rate of return, annual worth, present worth, and future worth. Okay, punta tayo dun sa last method, payback period. Sa payback period, madali lamang. So, kunin nyo lang ang annual cost, excluding depreciation and interest on capital. Then, kunin ang net annual cash flow. So, paano kukunin? Your revenue minus the annual cost. Okay? So, pag nakuha ang net annual cost, makukompute nyo na si payback. Your the annual cash flow pala. Your investment minus salvage value over annual cash flows. Your investment. Then, ito ay salvage value. Then, ito yung annual cash flow. From inflow minus outflow pa din. Okay, so, anong sagot? 2.6 years or 2 years and 7 months. Paano naman ang decision dyan? Kung may ine-expect, halimbawa, ang company daw ay nag-expect ng dapat at least 2 years mapabalik na yung investment. Pag ito yung na-compute natin, is it okay or not? Not okay po, sir. Not pa din. So, dapat ay less than 2 years. Pero kung sinabi, at least, halimbawa, 3 to 5 years, makukuha yung investment, yun yung ine-expect ng company. Ang nakuha natin ay 2.6, then it is a good investment. Okay? Okay, done? So, si payback, the shorter, the better. So, sa pagbilis makuha nung project, nung investment sa pag-okay. Ano? Yan. Alam na. Madadali lang naman yung mga method of evaluation. So, sunod, yun din yung gagamitin natin class sa sunod na mga discussion sa Sabado. So, aralin ulit at ang gagawin naman natin ay magko-compare naman. Then, itong mga nandito, try to solve itong mga exercises na yan. Okay, so may mga method dyan na nare-require. Let's say rate of return. Itong isa ay annual worth. Ito ay present worth. Ito ay payback period at saka rate of return. Okay? Naunawaan ka? Naintindihan? Yes po, sir. Okay. Okay na, may tanong. Meron kayong question? Hanggang dun muna ang discussion natin. Ano? Then, try to solve yung mga exercises. So, dapat marunong kayong mag-identify ng inflow tsaka outflow. Tapos, alamin ang annual nila ang binabayaran, alamin ang annual na tinatanggap, at yun laang ang kasama sa computation. Pagka mga depreciation, yung rate of return, pagka naman annual worth, dadagdagan nyo lang ng interest on capital. Okay? May tanong pa? Sir, di ba meron po kaming gagawin parang project po? Oo. Yan na din yung mga method na yan. So sa pagka nag-discuss tayo ng ng Saturday, i-introduce ko na yung inyong final project kasi pwede na kayo mag-umpisa noon. So pagka na-discuss ko yung comparing alternative, so pwede nyo nang umpisahan yung inyong final project. Okay? So kung gusto nyo mag-compose kayo ng basta at least ang maximum ay 5 members each group. Okay? Kayo ata ay 48, yung isa ay yung tatlo ay mag-aanim. Okay, bale 9 groups. Tapos yung tatlo ay ano section kayo? 3304 pala kayo. Kayo pala ay 43 lamang. Okay, so yung 8 group, yung tatlo ay mag-aanim. Mag-aaniman.
Okay? So kayo na ang mag-groupings ng inyo. Sa Saturday, dapat ay meron na tayong na-collect na groupings. Or meron na kayong group members. Kayo na ang mag-decide kung sinong inyong kagrupo. Or kung gusto nyo ako. Anong gusto nyo? Ako magde-decide or kayo na? Kami na po. Sa sunod na basta yun ha. Dapat meron ng group. Yung 8 di yun ay 40 kung tigli 5. Tapos yung 3 sasama na lang dun sa ibang group. Okay? Bali merong grupo na may 6. Okay? Okay na. Sige. See you next meeting. Thank you po, sir. Salamat po. Sige po, sir. Thank you po.